mission niya sa lahat ng inilapit niya sa Panginoon. Tayo ba meron din ganon? Na dapat lahat ng nilalapit natin sa Lord, that is our obligation na sila ay alagaan, paalalahanan, i-encourage na magpatuloy. Amen po ba? Na kung tayo ay may misyon sa buhay, dapat po unang misyon natin ay ang ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Number 2, Paul's desire to visit the church in Rome was not merely to give to them, but to receive as well. He wanted to work among the brethren in the church of Rome and see good result. Kasi laging nandun yung kanyang yung desire niya na mapuntahan, makumusta o mapaalalahanan, mapalakas ang mga mananampalataya kung saan siya pupunta. Ito yung desire niya na makapunta siya sa church ng Roma, na mapaalalahanan niya yung mga mananampalataya doon. Ang mukha sa Sunday, wala po kami. Nasa Church of San Ildefonso po kami. Dadalaw kami doon kasi anniversary ng Church of San Ildefonso. Kaya ang ating pong tagapagsalita sa next Sunday ay ang ating kapatid na si Brad Lindon. Di ba? So doon natin makikita na ang bawat manlingkod ng Diyos, hindi po tayo nananatili lang sa church. Tayo ay lumalabas para gawin natin yung misyon. Pag tayo ay nasa loob, nag-aaral tayo, nagpapaalalahanan, nagpapalakasan para mas ma-encourage pa natin ang bawat isa na lumabas at magmisyon. Amen po ba? Kaya kung tayo ay wala pa sa ganong senaryo, kasi maraming mga Kristiyano na wala pang ganon sa senaryo na sila ay magmisyon, na sila ay mag-evangelize, but you must to desire that one day ikaw ay mag-i-evangelize. Amen po ba? Kasi masarap po mag-evangelize. Kahit na ang buhay mo ay nasa danger, okay lang kasi kasama mo si Lord. Puproteksyonan ka ni Lord. At yun ang promise ng Lord, di ba, sa book of Matthew Matthew 28, na sinabi niya, "Go ye and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey until the end of," di ba? At yung pangako niya, nandoon yung umpisa hanggang huli, kasama ka ng Diyos. Kaya hindi dapat tayong matakot na sumunod sa inuutos sa atin ng Diyos. Hindi ako marunong Hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong, hindi ko kabisado yung Bible. Hindi mo kailangan kabisaduhin ng Bible, kapatid, to evangelize people, to share the Word of God. Ipag-pray mo lang siya at sa pangalan ng ating Panginoon, nag-umpisa ka na sa hakbang mo para mag-evangelize. Amen po ba? Prayer is the best. Di ba? So, ang sabi dito, number 3. Kaya ngayong umaga ay ating patuloy na pag-aaralan ang Roma chapter 1, verse 14 to 17 upang ating matutunan kung ano ang gagawin natin in preparing for mission. Mayroong ipiniprepara. Mayroong ginagawa. Di ba? Pag ikaw ay nagpaplano sa isang bagay, di po ba naghahanda ka kung ano ang pangangailangan? Pag nagluto ka ng masarap na crispy pata, di ba? Meron kang inihahanda, pata ng baboy, paminta, laurel, may bitchin ba, may asin, at mayroong mga bagay na sangkap para pakuluan, at pandalas, yung mantika na pampirito sa crispy pata. Namimiss ko na kasi yun Di ba? So, ang lahat ng bagay na nagpre-prepara, inihahanda ang mga pangailangan. This is the best way na ikaw, kapatid, ay maghanda o mag-prepare sa misyon. Pag ikaw ay magpiprepare, unang-una, kailangan mo aral. Pangalawa, andun yung pananampalataya na meron kang Diyos na ipapakilala sa iyong pupuntahan. Sino? Si Jesus Christ. Pangatlo, kailangan magbabad ka sa panalangin at bigyan ka ng Panginoon ng karunungan, kaalaman, katatagan, katapakan na maibahagi ang kanyang salita. Preparation for your spiritual para magamit ka ng Panginoon sa misyon. Amen po ba? Kasi that is our task. 3 puntos po ang ating pag-aaralan sa verse 14 hanggang 17. Una, God is declaring to you that you are under obligation to share the gospel. Handun yung diniklara ng Panginoon
na ang mga anak ng Diyos ay may obligasyon na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen ba? Sabihin mo nga, may obligasyon ako na magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Kasarap kayang ipatotoo kung sino si Kristo sa buhay mo. Kasarap kayang ipatotoo kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay mo. Kasarap kayang ipatotoo kung paano ka pinagpala ni Kristo. Kasarap kayang ipatotoo kung paano ka binago ng Panginoon. Amen ba? That is our testimony. Kasi even si Paul, sa lahat ng kanyang pinuntahan, isa lang ang kanyang sinasabi kung paano niya na-encounter ang Panginoon at kung paano niya tinanggap ang Panginoon at kung paano siya inutusan ng Diyos na magbahagi at magpatotoo kung sino si Kristo sa kanyang buhay. Amen ba? Ganon din po tayo. Walang ibang ipapatotoo tayo kundi ang ating Panginoong Hesukristo na tumawag sa atin. Amen ba? Pangalawa, ito yung desire ng Diyos. Alam niyo po ba na ang unang nag-desire na tayo ay lumago at magamit una ay ang ating Panginoon bago tayo nag-desire? God desire first na tayo ay kanyang magamit, kaya tayo ay kanyang tinawag, pinili at itinalaga para maging kabahagi na mapalawak ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, God desire for you is to be eager to share the gospel. Eager. Pag sinabing eager, ay grabe. Pag tamad na tamad ka, pasisimagin ka ni Lord. Pagka nag-aalala ka, pabibigyan ka ng protection ng Lord. At kung ikaw ay may takot, aalisin ng Lord yung takot na meron ka na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Pangatlo, ito ang gusto ng Diyos. God wants you not to be ashamed of the gospel. This time, marami ang mga Kristiyano na ayaw nang kumatok sa pinto. Na ayaw nang magpatotoo kung sino si Kristo. Kasi nahihiya na ako. Bakit ka mahihiya? Ito yung encouragement ng ating Panginoon na huwag kang mahiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen ba? Kasi kung nahiya ang nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos, wala ka dito ngayon. Amen ba? Pero dahil hindi siya nahiya, nandito ka ngayon. Amen ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Okay. Una pong ating pag-aaralan ay ang verse 14. God is declaring to you that you are under obligation to share the gospel. Dinideklara to ng Lord. Hindi ito diniklara ni pastor, hindi ito idiniklara ng mga leader o sino pa man tao, kundi mismo ang ating Panginoon ang nagdeklara na ikaw ay may obligasyon na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen ba? For how many years na tayo ay Kristiyano? How many times na ibinahagi mo si Kristo sa buhay mo? Kaya pa bang bilangin? O hindi tayo makabilang kasi parang kulang, parang wala. Di ba? Na dapat nagagawa natin yung mga ganung bagay para maideklara natin kung sino si Kristo sa ating buhay. Letter A, you Christian realize that when they were born again, they are now under obligation. Na kailangan talaga ng isang Kristiyano o na isang tao na kumilala sa Panginoon, naniwala na siya ay anak ng Diyos, naniwala na siya ay Diyos, na makapangyarihan, na makapagbibigay ng kaligtasan sa Kanya, the first day pa lang, kapatid, may obligasyon na siya. May obligasyon ka na. May obligasyon na ako. Amen ba? May obligasyon na ako to reach the soul, the lost soul, and to reach the people na hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. And sabi niya, may mga gampani ng isang Kristiyano sa mga iba't ibang tao sa kanyang paligid na ibahagi ang magandang balita. Hindi sinabi ng Bible na mamili ka. Punta lang ako sa mayayaman. Kasi dito sa mayayaman, pag pumunta ako, hindi ako magugutom. Pero sa mahihirap, magugutom ako. Hindi po totoo yun. Ang mamahihirap pa nga, ang masarap mag-istima. Kasi bakit? Nandun yung kagalakan sa puso nila, despite na ako ay abang-aba at maralita, may umabot sa akin. Amen ba? Kaya hindi tayo sinabi ng Panginoon na ang kanyang salita ay kailangang ibahagi sa lahat ng tao sa paligid,
sa paligid na meron ka, dapat nag-iisip ka, ano kaya ang gagawin ko dito sa bahay na meron ako? Ano kaya ang pwede kong gawin sa paligid na meron ako? Ano kaya ang pwede kong gawin sa mga kaklase na meron ako? Sa mga kaibigan na meron ako? Sa mga katrabaho na meron ako? Dahil ako ay isang Kristiyano, dapat meron akong ginagawa. Amen ba? Pag ikaw ay isang Kristiyano na nandoon sa puso mo, ang pagka-Kristiyano, meron kang iniisip na gagawin para maibahagi si Kristo sa buhay nila. Because that is our task. Ang maibahagi ang salita ng Panginoon sa lahat ng ating nakakasalamuha. Nakakahiya na ikaw ay Kristiyano, pag ikaw ay nasa labas, matapang ka pa. Or hindi mo mapatawad yung nakakagawa sa iyo ng mali. O di ba? Kailangan nakikita sa ating buhay. Letter B. Marami ang nag-aakala na ang obligasyon lang nila ay dumalo sa gawain. Marami po talagang ganito. Na mga Kristiyano, basta ako dumaattend, okay na ako. Hindi ako nakakalimot sa Lord. At alam ko na hindi ako nakakalimutan ng Lord. Tama naman na marami ang umaattend. Tama naman na umattend tayo, hindi tayo nakalimot sa Lord, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Pero, kaya ka gusto ng Diyos na umaattend sa lahat ng gawain para makita mo yung obligasyon na meron ka. Amen ba? Kasi the more na ikaw ay nag-attend ng fellowship, Bible study, discipleship, Sunday service, the more na ang Panginoon ay nangungusap sa iyo kung ano ang obligasyon na meron ka. Amen po ba? Na hindi lamang ang obligasyon ng isang anak ng Diyos ay dumalo sa kanyang mga gawain, kundi matuto siya kung ano yung tama niyang gawin para maipakilala kung sino si Kristo sa kanyang buhay. So, sabi dito, magbigay and to have a ministry, praise team, ushering, finance, or etc. Pag ako ay nasa ministry na, na-share ko na, praise team ako eh. Okay na ako, kumakanta nga ako sa Lord eh. Pero hindi ulit praise team ka, wala ka ng obligasyon na magbahagi ng salita ng Diyos. O hindi ulit, ikaw ay nasa finance, okay na ako, taga-bilang naman ako, nasa ministry na ako. Malago na ako noon, na ipapatutuo ko na si Lord. At sasamahan ako ng Lord. Hindi lang hanggang sa pagbibilang. Kundi hindi lang sa pagmamanage ng kaba ng yaman ng Panginoon, kundi kailangan maibahagi mo kung paano mo i-manage at kung paano ka pinagpala ng Diyos sa merong pagpapala na meron ka. Kasi yun po ang kailangan. Na kailangan nating makita na tayo ay may obligasyon na ibahagi ang salita ng Diyos at tayo ay may obligasyon sa buhay ng bawat isa. Amen ba? Kasi di ko naman siya obligasyon, di ko nga siya asawa, di ko nga siya anak eh. Alam niyo po ba, once na ikaw ay napasama sa mga anak ng Diyos, meron ka ng obligasyon sa buhay ng bawat isa. Una, to pray them. Pangalawa, to care them. Pangatlo, yung mahalin mo sila. Di ba? Kasi imposible na mahalin mo ang isang tao kung hindi mo mahal ang Diyos. Di ba? Kamukha nung aming pinag-aralan sa Bria. Kung lumalakad ka, nakasama mo ang Panginoon, kaya mong mahalin yung mga katabi mo. Amen ba? Kaya mong tanggapin yung pagkakamali na meron sila. Kaya mong unawain yung ugali na meron sila. Kaya mong pagbigyan yung mga sumpong na meron sila. Bakit? Kasi nandun yung pagmamahal ng Diyos sa puso mo. Meron ba tayong na-encounter nun araw-araw? That is our battle in our life. Especially in our family. Kaya tayo ay tinuturuan ng Diyos, umpisa pa lang sa pamilya natin to handle everything. Pagka hindi natin nakita yung pagmamahal at wala yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi natin kayang gawin. Kasi ang best example para makita natin yan ay ang pagmamahal na ipinakita sa atin ng Panginoon. At kung wala kang pagmamahal sa Diyos, hindi mo maibabahagi ang salita ng Diyos. At lagi mong sasabihin, wala akong time dyan. Kasi kailangan ko maghanap buhay para sa pamilya ko. Okay naman. That is need of our family. Pero, kahit ikaw ay nagtatrabaho, kaya mong i-share ang salita ng Diyos. Amen ba? Palapakan nga natin ng Diyos. Lalo na yung mga nag-grab sa lahat ng pupuntahan nila. Di ba?
Sabi ng ating kapatid, nag-deliver ako Pampanga. Diba? Layo nun. Grabe. Tatanggapin ko sana sa pasyong sa Nueva Ecija. Mas malayo ay Nueva Ecija. Diba? Pag tinanggap mo yun, pwede mong gamitin eh. Sa biyaya ng Diyos, narating ko kapatid yung bahay mo, na-deliver ko yung order mo. At nasa mabuting kalagayan ka. Naipakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Walang imposible. Walang mahirap gawin pag gusto mong sumunod sa obligasyon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Letter C. Sabi ni Pablo, I have a great sense of obligation to people in our culture and to people in other cultures to educate the educated and uneducated alike. Timo, si Pablo, nakita niyo yung naisip niya o na-sense niya yung kanyang obligasyon sa lahat ng tao. Sa bawat tao ay may kanya-kanyang kultura. May kanya-kanyang ugalian. At sabi niya, sa bawat kultura ng isang tao na dapat alam mo na isipin, paano mo siya aabutin? Paano mo siya pakikisamahan? Diba? Hindi mo kaya kagad yan kung ikaw ay hindi nakaprepara. Dapat, unang-una, ipiprepara mo ang isip mo, ang sarili mo, at ang espiritu mo sa pamamagitan ng panalangin. Bago mo puntahan yung tao na yon, mananalangin ka, Lord, pupuntahan ko siya, ipagpipray ko siya. Kung ano man yung kanyang magiging response, ikaw nang bahala sa kanya. Diba? Kung ako ay hatawin niya ng itak pagpasok doon, proteksyonan mo ko. Kasi talagang nangyayari yan eh. Diba? Kasi kami, naranasan namin yan sa Melody nung araw ng ako'y nag-Bible study. Sama ko si Brad Jemart, si Johnny. Pagpasok namin doon, nandoon yung mga laseng, talagang nagwawala. Diba? Naipatotoo ko na po sa inyo to eh. Pero, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ako hinayaan ng Diyos na mataga, hindi ako hinayaan ng Diyos na mabarel kasi nandun yung pangako ng Diyos na sasamahan ka ng Panginoon. Amen ba? Kaya huwag tayong matakot. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang sabi dito, maging sa mga edukado at hindi edukado, kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos. Minsan, pag hindi tayo aral, ayaw nating lumapit kasi marurunong sila. So kung hindi mo kaya sila, pumunta ka doon sa kaya mong puntahan. At least meron kang naging obligasyon na maibahagi ang salita ng Diyos. Amen ba? At kung hindi mo kaya sila na nabahagitan ng salita ng Diyos dahil hindi ka marunong, tumawag ka ng kasama mo. Alika kapatid, ikaw ang mag-share sa kanya kasi Inglesero ka eh, Inglesero din siya. Ikaw ang magbahagi. O, di ba? At makikinig ako at ako ang mag-i-intercede para siya ay pumilala sa Panginoon. Di ba? Walang bagay na hindi natin magagawa kung tayo ay susunod. Even in the Bible, lahat ng tinawag ng Diyos, nagbigay sila ng reason na dapat hindi sila, pero may solusyon si Lord sa reason na meron sila. So, ibig sabihin, anumang reason ng ating gawin, wala pong hindi kayang solusyonan ng Diyos ang reason na meron tayo. Amen ba? Kung ang reason mo, hindi ka marunong magsalita, bibigyan ka ng Lord ng kasama na marunong magsalita. Kamukha ni Moses. Di ba? At kung ang reason mo, bata ka pa, bibigyan ka ni Lord ng kasama na mas may edad sa'yo para matrain ka. Amen, di ba? At doon natin makikita yung obligation na meron tayo, Lord. Tama. Walang kailangang reason para hindi ako ay sumunod sa'yo. Kasi sayang po yung araw-araw ng buhay natin na hindi natin magamit o maipakilala si Kristo sa buhay natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi natin alam kung bukas nandyan pa ba tayo. You must to be yung i-precious mo, yung araw na meron ka, na buhay ka pa, na pwede mong gamitin para maibahagi ang salita ng Diyos. That in that way, nakita mo na, Lord, salamat. Sa kabila ng kulang yung oras ko, nagawa ko pa rin. Lagi namang kulang ang oras natin, di ba? Pero pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Huwag na po tayo magdahilan kasi pag nagdahilan tayo, pwedeng alisin ng Lord anuman ang meron tayo. Pero pag ginawa natin ng paraan, lahat ng meron tayo, pwedeng i-double, i-triple ng ating Panginoon kasi nakita niya yung pagsunod natin.
Amen ba? At ito yung gusto ni Paul na ipamalay doon sa Church of Roma kasi kaya nga yung hangarin niya makapunta doon para ma-encourage yung mga mananampalataya sa Church of Roma. At tayo din, ganun din ang ating dapat ginagawa. Letter D. Nararamdaman pa ba natin na may obligasyon tayo na mag-share ng gospel? Yung totoo. Yung totoo na ating nararamdaman. Amen ba? Parang walang sumasagot eh. Amen ba? Kasi lapas, hindi ko nang kasi nagawa eh, kaya hindi ako maka-amen. Pero dapat, nararamdaman natin kasi dapat idinidesire natin. Kasi kung nararamdaman natin yon, magdi-desire tayo na tayo ay samahan ng Lord at bigyan ng kakayahan ng Diyos na maibahagi natin ang salita ng Diyos. Hindi po mahirap magbahagi ng salita ng Diyos. Kung paano ka lang tinawag, kung paano ka binago, kung paano mo pinaniwalaan na si Kristo ay Diyos, yun lang. Tamang-tamang pang-inganyo na ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapagbahagi ng salita ng Diyos. We are under obligation, kagaya ni Pablo, to share the gospel. Amen po ba? Hindi lang si Paul, hindi lang yung mga unang tinawag ng panahon nila, kundi maging ang mga tinawag sa panahon natin at sa kasalukuyan at sa mga susunod pa. Kaya nga po hindi nawawala ang gospel eh. Kaya hindi nawawala ang patutuo na si Kristo ay Diyos kasi sa lahat ng kumikilala sa Panginoon, marami din ang nagbabahagi. Marami ang hesitant, marami ang natatakot, na nag-aalala, pero marami din yung mga sumusunod. So, sa lahat ng mga sumusunod, matapang na magbahagi, ano po ang kailangan natin gawin sa mga kapatid natin na nanghihina ang kalooban? Isama natin. Kung ikaw ay walang kasama, isama mo. Sama ka sa akin kapatid, sa Sunday may pupuntahan ako. Alam niyo po, ganyan lang ginawa sa amin ni Pastor Robert. Kami niya, hindi pa ako pastor noon. Sister Marie, sama ka sa amin, punta tayo sa Lapob. Sige po, Pas. Anong gagawin natin? Mayroon tayong Bible study doon para makita mo yung gawain. Alam niyo po ba, pagdating doon, sabi ni Pastor Robert sa akin, o sige po, start na po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos at ang magbabahagi po ay si Sister Marie. Ay, bakit ako? Sabi ko, bakit ako pa? Sinama mo lang ako dito. Hindi ba? Anak ka ng Diyos. Wala po akong nagawa. Nag-share ako kahit isang verse kasi araw-araw, nagme-meditate tayo, di ba? May salita tayo ng Diyos na pinagbubulay-bulayan. So yun ang ibinahagi mo. Kaya ang mga anak ng Diyos ay laging handa. Dahil tayo ay mayroong obligasyon. Kung meron kang, kung hindi ka handa, meron kang pinuntahan, meron doon na naaksidente at kailangan siyang kumilala sa Panginoon. Hindi mo magawa kasi hindi ka handa. Di ba? Kamukha nung panahon na kami ay lumalakad sa Muson, may isang babae na hinimatay sa tapat namin. Kasama namin si Bradmon, si Joseph. Nabuwal siya doon. Kala nung mga nakakilala sa amin, kamag-anak namin, hindi po. Noon lang sa amin siya nakilala. At doon sa pagkabuwal niya doon, sinalo namin, pinag-pray namin, at lahat ng nalaglag sa kanya, itinabi namin. Kaya kala nung mga nasa paligid, kamag-anak namin, pero hindi. Dahil siya ay, nandun yung puso namin, na ibahagi ang Panginoon, ipakita kung sino kami, nag-care kami sa kanya hanggang maiuwi namin siya sa bahay, at hanggang makita nung sabi niya, kala po namin kamag-anak nyo kasi masyado yung inalagaan. So doon natin nakikita yung obligasyon na meron tayo, yung panahon na tayo ay biglang gagamitin ng Diyos, lagi kang handa na maipakilala si Kristo sa buhay mo. Huwag kang mahiya na ipag-pray siya na siya ay makarecover that time kasi prayer is the powerful pagka sa mga ganong sitwasyon. Pwede siyang pagalingin, pwede siyang maging maayos ang pakiramdam niya at makikita ng mga nakapaligid sa iyo na meron kang katapangan na ipakilala ang Panginoon. Amen ba? Ganun po ang gawin natin. Pangalawa, ito yung verse 15, God desire for you to be eager to share the gospel. Ito ang desire ng Diyos na dapat dinidesire
ng mga anak ng Diyos. So kung wala pa po tayo, mag-desire tayo. Kasi even ang ating Panginoong Jesucristo, dinidesire ang bawat isa sa atin o ang bawat isa na kumilala sa Kanya na magbahagi ng salita ng Diyos. Letter A, si Paul. Sabi ni Paul, I am eager to come to you in Rome to preach God's good news. Paul was very eager to share the good news to everyone in Rome. Alam niyo po, nandun yung kanyang eagerness na maibahagi ang salita ng Panginoon sa Roma. At kung siya ay eager, sa palagay niyo po ba, siya ay prepara? Nakaprepara ba siya? Handa ba siya? Diba ang isang sundalo, pag susugod sa labanan, handa yan. Sa mamatay o sa mabuhay, susugod ako. Diba? Tayo, pag tayo ay sumusugod, si Paul, nung siya ay sumugod, gusto niya sumugod sa Roma at may bahagi ang salita ng Diyos, handa siya physical and spiritual. Kaya tayo, dapat din ganito, laging naghahanda physical and spiritual para tayo ay, pag dumating yung time na yon, magagamit tayo ng Panginoon to glorify His name. And then, Paul was very eager to share the good news to everybody in Rome, kahit anong trabaho, kung walang eagerness, walang saya, at walang gagawin. Amen ba? Kahit magtrabaho ka, hindi ka eager na magtrabaho, di ka magpiprepara sa sarili mo para magtrabaho. At kahit eager ka na gustong kumain ng masarap, kung ayaw mo magprepara at magluto, hindi ka makakain ng masarap. At gusto mo mang kumain at wala kang pambili kasi hindi ka nagpiprepara para may pambili ka, wala kang makakaing masarap. Diba? Ganun din sa salita ng Diyos, pag hindi tayo nagpiprepara, kahit anong eagerness pa meron tayo, hindi tayo makakago. Laging nandun yung pag-aalala, baka hindi ko makaya. Pero pag alam mo ang sangkap ng lahat ng bagay, kayang gawin. Amen ba? Sabi niya, kahit ano kahinat na nito, masarap pa rin to sa mga mahal ko. Diba? Lalo na pagka ang kakain niyan, ano lasa? Pwede na rin. Dapat ini-expect mo, ay sarap, love. Minsan, pwede na rin. Para bang pagdating sa'yo, ano ba yun? Hindi ba masarap? Kasi pwede na rin. Yun daw yung pinaka-safe na sagot. Pwede na rin. Diba? Doon natin makikita yung lahat ng bagay na even si Paul, nandoon yung eagerness niya na magbahagi ng salita ng Panginoon. At nandoon yung palaging, kasi bakit ganun si Paul? Dala-dala niya palagi yung patutuo kung paano niya na-encounter si Lord. Dala-dala niya yung patutuo niya kung paano siya paano niya tinanggap ang Panginoon at kung paano siya binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na magpatutuo kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Sa tayo man, yun din ang gusto ng ating Panginoon. Amen po ma. Letter B, sa panahon natin ngayon, dahil walang eagerness, nagiging passive na ang ibang mga Kristiyano. Hindi na nagsisikap, hindi na gumagawa ng paraan para magawa niya yung mga ganitong bagay na magbahagi ng salita ng Diyos. Ng ibang mga Kristiyano, kaya malabo na talaga makapag-share ng gospel sa mga tao sa paligid. Kasi wala na yung desire niya, wala na yung kagustuhan niya na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So doon natin makikita po yung kahalagaan. And letter C, but it is God's desire. Tama ba? Letter C na tayo na. Yan. But it is God's desire for those whom He had called out of darkness. Diba? Yun yung pinakilala ni Paul. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon from the darkness, dapat magliliwanag ka. Diba? Kung dati, hindi ka guwapo, dapat ngayon, guwapong-guwapo ka. Kung dapat hindi ka maganda ngayon, ang ganda-ganda mo. Amen ba? Sa paningin ng tao, kasi ang nakikita nila ay ang glorification
ng ating Panginoon. Hindi yung itsura mo, kundi ang itsura ng Panginoon. Yung Christ-likeness ng Lord ang nakikita sa atin, di ba? Kahit anong pangit ng isang tao, pag siya ay mabait, mapagmahal, mapagbigay, mabait siya, di ba? Mapagbigay, mapag-alaga, hindi siya masama ugali, hindi ba? Ang gwapo-gwapo niya at ang ganda-ganda niya. Lalapitan siya kasi hindi siya katatakutan. Pero kung isang tao ay pangit na, matapang pa, madapot pa, lagi pang nakipag-away, walang lalapit sa kanya. Amen ba? Pero dahil binago siya ng Panginoon, sabi nga, lahat ng tinawag ng Diyos, inalis sa kadiliman, dinala sa liwanag, nagliliwanag to be the light and the salt of this world by sharing the good news. Diba? Pag yun ang nakita ng bawat isang Kristiyano, Lord, salamat. Inalis mo ako sa magulong buhay, dinala mo ako sa maliwanag na buhay, ito pala yung kailangan kong gawin. Maging liwanag ako at asin ng mundong ito at ibahagi ko sa lahat ng aking nakikita o nakakasama, higit sa lahat sa aking pamilya, kaibigan, at mga katrabaho na maipakilala ka sa kanilang buhay. Kung paano ako inalis mo sa kadiliman, ganun din kaya mo silang alisin doon. Amen ba? Na makikita natin yung halaga. Bagamat, sabi nito, bagamat makasalanan ang tao, kung sila ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan at tatanggapin nila si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mayroon silang buhay na walang hanggan sa langit. Amen ba? Pag ang isang tao, nakita niya yung kahalagaan ng buhay na meron ka, kung paano ka binago ng Diyos, at kung paano ka pinagpala ng Diyos, maa-amaze sila eh. Makakukuha siya, bakit ganito ang pagbabago ng kanyang buhay? Dati, hindi siya ganito, pero nung siya ay nagpunta doon sa church na yon, may nakilala siya at tinanggap niya ang Panginoon, na bago ang kanyang buhay. Na siya mismo, nagkakaroon siya ng malaking katanungan sa kanyang isipan, ano ang nangyari sa taong ito? Bakit bigla siyang nagbago? Meron pa palang pag-asang magbago ang isang tao. Sabi ng matatanda na nung araw, ay, pagka talagang tarantado na yun hanggang mamatay. Ika na matatanda, di ba? Kaya nga nung araw, pag nanliligaw ang mga kalalakihan sa kadalagahan, anong lahi ka ba, amang? Di ba matatanda? Ako po ay lahi ni Bautista. Naku, huwag mo sasagutin dyan. Pwede ka na umalis dito. Mga mamamatay ang pamilya niyan eh. Wala na siyang pagkakataon na lumigaw sa kanyang gusto kasi alam na yung kanyang buhay. Pero sa panahon natin ngayon na kumilala sa Panginoon, ang masama ay pwedeng magbago at ang mga kriminal ay pwedeng magbago at magkaroon ng panibagong buhay. Sino ang tatanggap sa kanila? Tayo na kumilala sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. May agam-agam pa kaya doon? Ay naku nak, huwag mong sagutin yan. Babalik din sa dati yan. Meron pa kayang ganon? Nagpapaalala pa ba tayo ng ganon? Ay anak, huwag mong sagutin yan. Dating kriminal yan eh. Nagbago yan, pero babalik pa din dun yan. Tama naman, babalik siya doon kung hindi siya magpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Tayo nga minsan bumabalik dun sa dating tayo eh. Yung dating ugali natin, bumabalik pa rin eh. Because this is our human nature. Na pag minsan hindi natin makontrol yung galit, hindi natin makontrol yung inis, hindi natin makontrol yung dating tayo. Pero dahil meron tayong Espiritu ng Diyos na nasa ating puso, may nagre-remind, may nagkukumbik, may nagre-rebuke. Darin dato ay sabihin mo, oo nga Lord, inalis ko na nga ito, bakit babalikan ko pa? Amen ba? Na doon natin makikita, Lord, meron tayong Espiritu ng Diyos na nagre-remind sa atin sa buhay na meron tayo kasi inalis na tayo sa kadiliman, dinala na tayo sa maliwanag na buhay. Diba? Bakit babalik ka pa sa dilim? Nasa liwanag ka na. Diba? So, ang kailangan lang natin, we must to desire na tayo ay patuloy na baguhin ng Diyos. Patuloy tayong babaguhin ng Diyos kung patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa at nananalangin at ina-apply natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Sayang,
ang ating napapakinggan kung hindi natin ipapamuhay sa buhay natin. Sayang ang lahat ng ating pinagpapagalan kung lahat ng bagay na ating naririnig para tungkol sa Panginoon ay hindi natin ipinamumuhay. Sa panahon natin ngayon, dapat double effort po tayo para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos at para magawa natin yung obligasyon natin para sa Panginoon. Bakit? Kasi po, magiging daan ang bawat isa sa atin para may makakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi kung tayo hinabol, hahabol din tayo sa hindi pa nakakakilala sa Panginoon. For how many years na ako hinabol from Saipan to Ponape, doon ako sa Ponape na abutan ng humabol sa akin. Walang tago, wala nang kayang gawing tumakbo kasi sa bahay na nila ako nakatira. Pero from Saipan, di nila ako mahabol. Sumakapay pa ako ng aeroplano para sa Ponape, may humabol sa akin doon. Kaya lang, ang Diyos nagprepara na para sa akin, doon ako ibinaba sa bahay mismo ng mga born again. Wala nang takbo. Diba? Anak, hatid kita, sunduin kita. Huwag kang aalis, huwag kang kakain, susunduin kita. Hatid sundo with food eh. Paano ka bang makakatakbo pa niyan? Lahat ng kabutihan ay nakita ko sa kanila. Paano mong hindi pakikilalanin ng Diyos nila dahil nakilala mo na ang Diyos nila ay mabuti dahil napakabuti nila sa iyo. Lalo na sa ibang bansa, hindi naman ganun ka na ikaw ay ariin na parang anak, di ba? Pero dahil sila ay anak ng Diyos, inari ka nila na anak sa Panginoon at kapatid sa Panginoon. Amen po ba? Yun ang nagagawa ng salita ng Diyos. Pangatlo, in verse 16 to 7, ito ang gusto ng Diyos sa bawat isa. At gusto rin ito ipamalay ni Paul sa Church of Romans, sa mga mananampalataya doon. God wants you not to be ashamed of the gospel. Di ba may kanta, I'm not ashamed of the gospel of the Lord. Di ba meron ganon? Meron ba ng page? Yun lang alam ko. Di ba? Sabi nga, God wants you not to be ashamed of the gospel. Huwag kang mahiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Kasi letter A, ang sabi ni Pablo, hindi ako nahihiyang ibahagi ang magandang balita tungkol kay Kristo. Kasi binago siya ng Diyos. At kung siya man ay mamatay, kung siya man ay usigin, at kung ano man ang mangyari sa kanya, hindi siya natatakot na ibahagi ang salita ng Diyos dahil nakita na ni Paul na anumang buhay ako ay walang halaga kung wala si Kristo sa aking buhay. Amen ba? Na anuman ang kanyang gawin, magpakayaman man siya o magpakadulubhasa man siya, sumunod man siya kung ano ang kultura na meron sila, pero kung wala sa kanyang buhay si Kristo, wala siyang magandang buhay. Nakita na niya yung kahalagahan. Kaya ang lahat ng bagay ay ginawa niya at hindi siya nahiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na at work by saving everyone who believes. Una, ang mga Hudyo at maging ang mga Hintil. Diba dati ang mga Hudyo hindi kumikilala. Pero dahil may nagpakilala sa kanila at may sumunod sa obligasyon na magbahagi ng salita ng Diyos, ang Hudyo ay nakakilaya, maging Pariseo at mga Hintil na tayo ay kabilang sa Hintil nakakilala at tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Amen ba? Palakpakan nga rin ng Diyos. Hallelujah. Kabilang ka ba sa anak ng Diyos? Amen. Gising pa ba? Amen. Oh, may sumagot eh. Mas malakas yung sagot nun. Okay? So sabi dito, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya, ang nagamit na ibahagi ang salita ng Diyos, naabot nila ang mga Hudyo, naabot nila mga Hintil, at tayo ay naabot ng salita ng Diyos. Kung di tayo naabot ng salita ng Diyos, wala tayo dito ngayon. Hindi ko kayo mamimit, hindi nyo ako mamimit. Hindi nyo makikita ang bawat isa na narito. Pero, this is a great plan to each every one of us. Iniisip mo ba na dadaling ka ng Lord sa pabahay na nasa looban? Iniisip mo ba na one day nandoon ka? Di ba? Hindi mo naman iniisip yun eh. Pero hindi mo alam, dadaling ka pala ni Lord doon. Sa ngayon, sa palagay nyo, ano iniisip ni Lord? O dinidesire ni Lord sa bawat isa sa atin kung saan tayo dadalhin ni Lord?
to share the gospel. Dadaling ka sa North Fairway, daling ka sa Melody, daling ka sa Harmony, daling ka sa Deka na maibahagi ang salita ng Diyos. Kaya ba? Sabi nga, saliksikin daw natin ang lahat ng lugar para maabot natin ang salita ng Diyos, ang ating mga kapatid. Letter C. Ay, letter B pa lang, ano? Sorry po. Rome was a powerful nation during the time as it rules the world. Kasi panahon na yon ang makapangyarihan ng Roma. At kung titingnan natin, the Church of Roma, o mga mananampalataya sa Roma, o ang tao sa Roman, mayayaman sila, matatalino sila. Kaya nga, nahirapan si Paul dito eh. Pero tunay na binigyan ng karunungan ng Panginoon si Paul para sila ay makakilala din. Di ba? Pag isang tao o isang lugar ay matatalino, pinapadala ng Lord doon matalino. At titingnan din naman natin, minsan nagpapadala ang Panginoon ng hindi sa ganong katalino para maipakita ng Diyos sa kanila yung kaya niyang gawin sa tao na yon dahil sumunod siya, nag-desire siya na magbahagi ng salita ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos ang kanyang daladala. Kaalaman, karunungan, katapangan ng Diyos ang kanyang daladala. Kasi tayo naman hindi na-train, di ba? Pero dahil nagpapatuloy tayo, mas nakikilala na natin ng Diyos at mas naipapakilala natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya marami tayong nailalapit kay Lord at nagiging pagpapala ang ating buhay. Amen po ba? Masarap na maging pagpapala ang buhay ng bawat isa. And then, despite all their powers, the Romans, like all men, were powerless to make themselves righteous before God. Di ba? Ang tao, nakikita natin, mas gusto nila, mas makapangyarihan sila kaysa sa Panginoon. Mas gusto nila, mas nakikilala sila. Pero mas masarap makilala kung si Lord ang ating kasama. Amen ba? Mas masarap na tayo ay tumatak sa kanila na si Lord ang ating ipinakikilala. Amen ba? Kasi ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay magpatotoo kung sino si Kristo sa kanilang buhay. Bakit? In letter C, this good news tell us how God make us right in His sight. Nandun yung balita na ating nakita na nagbigay sa atin na kung ano yung tama sa buhay na meron tayo. Kung dati yung buhay na meron tayo, alam natin tama na yun, di ba? Ako hindi ko alam na hindi tama yung ginagawa ko. Basta hindi ako nagnanakaw, basta hindi ako nakikipag-away, ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko. Pero hindi rin pala tama yon. Meron palang mas isang nagsasaya pag ginagawa ko yon. Walang kundi ang diablo. Kaya minsan pag nag-uusap kami nila, narinig ako nagmura, ala, sakit sa tenga. Eh, dati ko rin ganyan eh. Sabi niya sa akin. Oo nga ako. Tumatawa pa ako pagka nagmumura. Pero ngayon, pag narinig ko ako, parang batingaw sa tenga ko, ang sakit pakinggan, di ba? Kasi hindi mo na siya ginagawa. Kasi nalaman mo na mali pala yun. Di ba? Ang tao ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon. Ang dugo at buhay ni Kristo na inaalay sa krus ang naging kabayaran ng kasalanan ng tumanggap kay Kristo. Amen po ba? Walang tao na hindi nabago na kumilala at tumanggap sa ating Panginoon. Maliban na lang, yung tao na yon na kumilala at hindi sumunod sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Kaya hindi siya nababago. Mas masahol pa yung naging buhay na meron siya kasi ayaw niyang maniwala merong isang Diyos na magbabago sa kanyang buhay. Na merong isang Diyos na dapat niyang sundin sa kanyang buhay. Na merong isang Diyos na nag-aari o nagmay-may-ari ng kanyang buhay. Kasi once na ikaw ay kumilala sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Sino na? Sino na may-ari ng buhay mo? Si Lord, di ba? Kasi the first day na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, the first day na yon, nagpapatotoo ka na kung sino si Kristo sa buhay mo. The first day na yon, dinidenied mo na yung dating buhay na meron ka. Kaya every day of your life ay nagiging maayos. Inaayos ng Panginoon ang buhay na meron ka. Amen po ba?
Letter D, kaya sabi ni Pablo, I am not ashamed of the good news. Kabutihan sa tao ang naibahagi nating gospel. Kaya hindi tayo dapat mahiyang ibahagi ang magandang balita. Amen po ba? Kaya kung tayo man ay nahihiya, ngayon i-desire natin, hingin natin yung boldness na maibahagi natin kung sino si Kristo sa ating buhay. Because we are the light and the salt of this world. We are the channel of blessing bilang isang Kristiyano. Ang sabi ng Bible, lahat ng ginagawa ng isang tapat na anak ng Diyos ay pagpapala sa kanyang pinupuntahan. Kaya kung tayo ay tapat na sumusunod sa Panginoon, lumalakad tayo na kasama ang pagmamahal ng Diyos, lahat ng ating puntahan ay mabebless. Napapansin niyo po ba yon? Na pag kami pinuntahan kayo, halimbawa isang tindahan lang, binilan nyo, maraming sumusunod. Kasi yun ang way para sila ay pagpalain. Kami, lagi po namin na niyan. Pag pumunta kami sa isang lugar, pag mapamyamya, may kasunod na. Nakikita natin, tinan mo talagang pagpapala ang buhay natin. Dapat na-distinguish natin na pagpapala ang ating buhay kahit saan tayo pumunta. Amen po ba? Because that is God promises to those who believe and to those to accept Him as Lord and their Savior. Na sila ay pagpapala sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, pagpapala sila sa pamilya, pagpapala sila sa trabaho, at pagpapala sila sa mga kaibigan na meron sila. Amen ba? Kasi ikaw yung channel of blessing. Pag may nabalitaan ka, may karamdaman sa kanila, pagpipray mo silang pagalingin. Pag may nabalitaan ka nilang may problema sila, ipagpipray mo sila kay Lord. Pag nabalitaan mo na kulang sila financial, ipagpipray mo sila kay Lord. So, paano hindi ka magiging pagpapala? Nakikita mo yung needs nila. And through your prayer, God will help them. Dahil ang sabi ng Bible, ang panalangin ng anak ng Diyos na matuwid ay kanyang pinakikinggan. Amen po ba? Kaya dito natin makikita yung kahalagahan ng salita ng Diyos na kung tayo ay hindi mahihiya na ibahagi ang salita ng Diyos, tayo po ay magiging pagpapala sa bawat isa. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? May nakita po ba tayo na tayo ay may obligasyon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Na tayo ay tinawag ng Panginoon para maging patotoo sa mundong ito at para maging asin at ilaw ng daigdig na ito. Amen po ba? Nakita natin preparing for mission, preparing for global harvest, that our team in our anniversary and 18th anniversary, na piniprepare ang bawat isa, so binigyan ka ng Panginoon. Makita mo, Lord, salamat sa pagtawag mo pala sa akin. This is our application and conclusion na and application. Pwede na po tayong tumayo. Ito po yung dapat nating makita. Sa una, Lord, salamat. Idiniklara mo na ako pala ay may obligasyon para magbahagi ng iyong salita. Pangalawa, Lord, salamat kasi dinesire mo na magkaroon ako ng eager na maibahagi ang salita ng Diyos. Na ngayon, i-desire ko rin na maging eager ako to share the gospel. And Lord, salamat kasi sinabi mo na dapat hindi kami mahihiya na maibahagi ang salita ng Diyos. Ngayon, confident na ako na kailangan na magiging daan ako o magiging instrumento ako to share the good news. Amen ba? Na dapat nakikita po natin yung kahalagahan ng buhay na meron tayo. Amen po ba? Awit tayo na isang awit sa Lord.